Kung ipinaparamdam niya sa'yo na hindi ikaw yung perfect or the one para sa kanya, then definitely you have the chance na hanapin yung mas mabuti or makakabuting tao para sa'yo. And for today's vlog po is let's talk about breakup, hiwalayan. Ngayon po, marami akong natatanggap na mga personal message about hiwalayan, yung mga horrible na story ng kanilang relasyon. So, naisipan kong gumawa ng meron nga bang benepisyo or meron nga bang advantage ang breakup, lalo na kung nasa salimuot at magulong relasyon ka na. Karamihan sa atin, takot sa mga ganitong thoughts na mangyari ang hiwalayan o pagtatapos ng isang relasyon. Pero ano nga ba? Pagka natapos to, ito ba ay end of the world for you or just a beginning of happy and new life for you? Who knows? Sobrang masakit yan. Pero kapag nandyan ka na sa stage na yan, kailangan magkaroon ka ng positibong pag-iisip sa buhay mo. And deeply understand the benefits of life after breakup. Lalo na kung nandun ka sa low side and emotionally damaged that you're going through. Kasama yan sa parte ng breakup. It's a process. Kaya wag po tayong magmadali kasi kailangan mong pagdaanan ang prosesong yan. Now, ano nga ba yung buhay? What is life after breakup? Bakit kailangan mo pa rin maging positibo after breakup? Number 1, chance to decide between right or wrong. Meron kang tsansa na hanapin kung ano ang tama at mali, makakabuti para sa'yo. Now, nandun ka na sa stage ng hiwalayan or maaring tapos na yung relasyon nyo and you are trying to get over it. Nandoon yung chance na ma-evaluate mo yung pros and cons doon sa relasyon mo at para sa'yo. Number 2, chance to let you believe in yourself. If things didn't work after na ibinigay mo yung 100% na effort and chance mo doon sa relasyon nyo, analyze and realize that the other person you're dealing with wasn't the one made for you or doesn't the one who deserves you. Walang create sa mundong ibabaw na to ng Miss or Mr. Perfect. But lahat tayo na nasa relationship ngayon, kailangan natin mag-compromise doon sa relasyon at doon sa kapartner mo. At kung yung kapartner mo ay ayaw ng perfection na ganun, then better move ahead. Kasi dun pa lang magkaiba na yung goals and perspective ninyo pagdating sa relasyon nyo. Kung ipinaparamdam niya sa'yo na hindi ikaw yung perfect or the one para sa kanya, then definitely you have the chance na hanapin yung mas mabuti or makakabuting tao para sa'yo. Number 3, thank God you are safe. Pasalamatan mo yung Diyos dahil ligtas ka na doon sa mga parating pa na sakit na mararanasan mo. Kesa naman mag-complain ka ng mag-complain at pilit mong itinatama about what has happened. Pasalamatan mo yung Diyos dahil sinave niya yung future mo doon sa maling tao na kasama mo ngayon. Always remember that staying in a wrong relationship is easier than breaking up. But at the end of the day, it's healthier to be alone rather than living with a wrong person. Number 4, ito important to. You get some quality time for analysis and improvement. Being in a wrong relationship sa isang taong mali is time consuming in a lot of ways. Kasi nako-compromise dyan yung sariling pangangailangan mo, yung career mo, and also your priorities. Last one, chance na ma-explore mo yung sarili mo at yung creativity mo. Once na nasa isang relasyon tayo, nagkakaroon tayo ng dalawang persona. Persona na para doon sa partner mo at yung persona mo. Minsan, pag nasa relasyon tayo, nagiging limit yung mga gusto nating gawin sa buhay because minsan ayaw ng partner natin or hindi sila supportive doon. Now, after breakup, makikita mo na maibibigay mo yung oras para sa sarili mo. Magagawa mo yung mga bagay na naudlot noon. Magagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin ngayon. Mas makikilala mo yung sarili mo because time is yours. Mas makakapagplano ka at mas magiging productive ka na walang humahadlang sa'yo. Yung mga unexplored na dreams mo and careers, magagawa mo ngayon. You become more matured at mas makakapag-focus ka
sa buhay mo. And learn from the mistakes we have made from the past. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po dun sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng videong ito. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!